Under this box will be stuff from 40 years back. That's why my friend Chen here decided to collect lahat ng stuff na meron siya from the 80s and 90s sa kanilang bahay. And you may be asking why, bakit nandito ang box na to? Kasi naisipan niya na i-surprise ako, kaya parang gusto niya maging mystery box ito. And this is what is going to happen. Maglalagay siya ng iba't ibang stuff sa ilalim ng box na ito. It is a randomly selected stuff from the 80s and 90s. And titignan niya kung alam ko or nakikilala ko yung... And magbibigay rin ako ng a little bit of information about that stuff. So, let's get it started. Hindi ko alam kung ano nasa ilalim nito. Let's see. Ito. Oh, photo album. Yeah, this is photo album. Grabe, ang dami namin ito. Kaya lang, di ko na makita yung iba. Di ko na mapakita yung picture, ha? Di ko na makita yung iba kasi binaha. Kung saan-saan kasi kami nalipat. I guess this was from the 90s. Kasi, syempre, natatandaan ko nung 90s. Ganito, sa ganito nilalagay yung mga pictures namin. And in order for you to have this kind of photos back in the days, kailangan meron kang camera, tapos it has a film, lalagyan mo siya ng film. And Kodak was one of the famous and popular brand back then. Tapos yung isa Agfa, kaya lang medyo na, alam ko na wala na sila kasi nga, nauso na yung mga camera phone, diba? So tayo, hindi naman tayo nagpapa-develop na ng mga photos ngayon. According to Marcia Michael website, it was introduced by Francis Galton in the late 19th century as the Baby album. And ang susunod na box ay... Parang magpa-firing squad nito. Firing ito squad? Ba yun? Yeah, it's headphones. But I guess meron tong wire before. Yan. Kaya lang wala na. Pero as we all know naman, di ba mga kanosi, ang headphones ay ginagamit kapag ka makikinig ka sa radyo. Radio talaga. I believe bumalik na yung mga ganitong kalalaking headset eh. Pero pang gaming na, diba? So, pero mukha siya talaga yung isinusuot kapag ka yung magpa-firing. Or kapag ka nakasakay ka sa helicopter. Tsaka kapag ka, siguro naman, familiar kayo rito, diba? Ayan. This is a 1970 vintage Pioneer SE205 ear cap noise cancellation stereo headphone. Ang susunod na box ay... Parang hindi ako nagkaroon ng ganito noon. Pero, nakalaro ako nung bata pa ako. Isa to sa mga, I believe, bala, yun yung tawag, na ginagamit para makalaro ka ng family computer. And this game, walang nakalagay, pero looking at it, Adventure Island to. Ang tawag namin dito dati, nung mga bata pa kami, Mario sa gubat. Yung ganun ng ganun, yung lingon ng lingon, tapos nagbabato ng axe. And ang nakakatawa rito kapag ginagamit, tapos ayaw gumana. I don't know if you have heard the word nung 90s pa tayo, yung nag-tilt, kasi hindi gumagana yung game. So ang gagawin mo, tatanggalin mo to from the family computer, tapos hihipan mong ganyan, tapos ibabalik mo ulit. And I don't know kung talaga may effect siya or whatnot, pero it works after. Game Cartridge and Adventure Island game was an adaptation of Sega's Wonder Boy arcade game created for Nintendo in 1991. A couple more series were created after. Ang susunod na mahiwagang box ay... Eto. Lo? Parang TV? Oh, it is nga! Oh, grabe. Halatang-halata na luma to, Chen, ah. May ano pa, oh. Anong tawag dito? Agyo. May agyo pa. Grabe. Parang, the only time na na-recall ko na nakakita ako nito is may pinuntahan kaming bahay noon. Parang Pasko ata. Tapos sobrang amazed na amazed ako kasi may ganitong TV pala. Imagine, no? Portable, tapos pwede mong dalhin anytime. So, kung may mga cellphone na nagka-TV, meron palang ganitong TV na pwede mong bitbitin kahit saan. Ang problema lang nito, sa mo isasaksak. Di baterya ba to? Sa car? Oo, meron siyang DC, oh. So, ibig sabihin, saksak din siya. Pwede mo siya isaksak sa kotse, which is good. Tapos, meron din siyang, anong tawag dito? TV and FM. Wow, may radyo din. So, aside sa TV, pwede ka rin makinig ng radyo. Ang galing naman. And I guess this was from the 80s. Hindi ako sure kasi nakita ko siya sa isang bahay nung dumalaw kami ng Pasko. And ang
Sabi ni Chen sa akin, nagagamit raw nila ito kapag brownout. Imagine, nakakanood ka ng TV, nakakapakinig ka ng radyo. Sa amin kasi kapag brownout, nagsisigawan at saka nagtatakbuhan kasi may lalabas daw na manananggal. Tapsonic black and white portable mini TV with AM/FM radio that you can plug in your car. This was released in 1987. At ito na ang susunod nating box. So far, sobrang nagugulat ako sa mga stuff na meron ka, Chen. Pwede mo na ibenta sa eBay. The next stuff. Grabe. May amoy pa ba to? Ay, oo nga. Grabe ang bango. You know what, guys? Kaya ako na-surprise talaga dito kasi this is one of the perfume or cologne na ginagamit nung, grabe, 90s. Pero na-encounter ko to high school na. O, diba? Kasi wala akong pambiling. Bata pa ako. Talaga, ito talaga yung sikat na sikat noon. So, kung may nagkaroon ng bench and whatnot nung high school, ito, Angel's Breath and Angel's Love. Yan. Ito talaga sobrang mabango. At hanggang ngayon, amoy pa rin siya. Hindi nagbago yung scent niya, swear, kung maaamoy nyo lang. Walang biro. It's the same. Kahit na sobrang tagal na. Was this from the 80s or 90s? I believe 90s to. Pero yun nga, sabi ko, high school ko na to na-encounter. Grabe, Chen, naitabi mo ba to? Pwede pa regalo ngayong Pasko to. Pero grabe, naitabi mo po. Nilagyan pa niya ng pangalan, no? Para kanino. Halata, napamigay mo to eh. Kaya lang di mo na ibigay. Saan sila nagpunta? Angel's Breath, formulated to give you that mild floral citrus scent without hurting your delicate skin. Amoy na pang angel. So, we'll see. Ano naman ito? Oh! Bago na to eh. Pero ito talaga, ang luma. Diba? Kasi, if you can still remember guys, ang bagong sour cream and onion ng Pringles ngayon is hindi na ganito ka-green. Tapos, yung beard or yung mustache niya, may guhit pa. Pero ito wala na. Ito na yung latest eh. Yan. Ito yung from the 90s. Pero I'm gonna be honest, mga kanosi, kasi hindi ako nakakain ng Pringles nung 90s. Picnic lang. Kasi parang dati ata, this is expensive. So, never ako nakatikim nito back in the days. The idea of Pringles canister was invented by the chemist Frederick Bauer in 1966 because potato chips are fragile. He felt that putting chips in a bag are inefficient. And our next box. No, next item. Isa lang naman talaga yung box natin. So, ano to, Chen? Oh! Wow! Actually, hindi ako masyadong nagulat at na-surprise dito kasi marami kami nito sa bahay. Huwag kayo maingay ah. Nakabili kami ng mura nito. Pero yung kila Chen parang original. Oh! Imagine mo to. This is Mulan. A little brief of history about Mulan. Mulan is already part 4 kasi yung umpisa is Mulog, and then followed by Midlat, and then Mambon, then Mulan na. Nagmagyo pa nga, tapos Maha, and then Maraw na. Last mo na yan Kasi mga disc yun eh, di ba? Tapos nagkaroon pa ng Blu-ray. This was from the 90s. Mulan, early 2000 ata to. Pero etong CD itself, ginagamit na to 90s pa lang. Hindi na sa akin bago to. Pero ang bago sa akin, meron sila ng mga CDs na to. Napapanood lang namin kasi ito sa TV noon, yung mga series. Pero dahil nga hindi naman ako magaling mag-English ng bata ako, hindi ko naman siya naiintindihan. Tapos hindi kami basa-basa pwedeng manood ng TV dahil yung TV namin walang antena at diikot pa. Hindi namin basa-basa mapanood ang Dawson's Creek noon. Eto, it's really a treasure to have this in your home. Kaya to si Chen, mukhang marami talaga ito maibibenta sa eBay. Kagaya ngayon, nabibili mo na yung music sa iTunes, sa Spotify, meron ka ring premium sa YouTube, di ba? Pero dati talaga kailangan, bawat isang album kailangan mong bilhin. CD or compact disc, co-developed by Philips and Sony to store and play digital audio recordings, first manufactured in 1982 and then released in Japan in October 1982. Next! Ano naman kaya ang nilagay mo rito, Chen?
Tignan natin. Ito. Lunchbox? Ah, oo nga. Parang may ganito ako dati, tapos ang ulam lagi, tortang talong. Tortang talong tsaka kanin. Oh, it's not a lunchbox. Grabe, Archie, oh. Nakikita ko lang to actually sa mga classmate ko. Kasi, alam mo, Maharlika Jones yan, kaya hindi ako nakakabili. So, Mulan, grabe yung mga collection nito. Ito actually yung nakakatuwa dito. Because back then, during the 90s, in order for us, lalo na kaming magkapatid, makakuha nito, kailangan naming ipagpalit yung tansa ng Coke, yung crown ng Coke for Pog. Ayan, yung Pog na yan. Tapos bago kami makakuha ng ganito, ito yung tinatawag na slammer. Actually, may slammer na Coke talaga, Chen. Do you have one? I hope you have. But this one, ayan, may slammer talaga siya. Yung slammer, this is how you're gonna play this. O, mga kabataan, manood kayo, no? Ito ang laruan namin nun. So, ganyan mo siya lalaroin, tapos you have to hit this gamit tong slammer. Sana hindi nabasag. So, kailangan bumaligtad siya. Kasi pag bumaligtad siya, yung kalaban mo or ikaw, kung sino yung nakapagpabaligtad sa kanya, ikaw na yung makakakuha nito, Pog na to. And then, the game goes on. Yan. So, this is Pog. This is nostalgic, from the 90s. The name Pog originates from a juice brand Pog, which stands for passion fruit, orange, and guava from Hawaii. Kids use the bottle cap of this juice drink to slam the cards. Bakit hindi na Okay, next. Malaki pa. Wow! Grabe ang nostalgic naman ito, Chen. Mas maganda to kung may laman. Mas masaya to kung may laman. Grabe, ang dami pa, oh. Kasi nung, I can still remember this. So, 4 or 5 years old ako. And yes, that was in the 80s. Hanggang 90s, yung father ko, lagi kami binibilan nitong magkapatid. Gusto namin to. Kaya lang, hindi ganito kalaki. So sila, Chen, yayaman yun eh. Yung amin, maliliit lang, pero ganito din yung bote. Tsaka yung lasa ng Magnolia Chocolate before, it's different talaga sa ngayon. Talagang kung siguro nabuhay kayo nung panahon nun, sobrang mamimiss nyo yung lasa ng chocolate na to. Itong Magnolia Chocolate flavor na to. So, this is really nostalgic. Tapos, most likely sila Chen, ginagamit to inuman eh. Nilalagyan to ng tubig eh. Pero kasi, maganda naman talaga siya kasi recyclable yung bottle, diba? Kesa nga naman gumamit ka ng plastic. At least ito talaga. And before, it is from San Miguel Corporation pa, Ayan, nakalagay. Magnolia Chocolate. Magnolia Chocolate in the 1960s, Chucky in the early 2000s. Chucky used to be the name of Magnolia's chocolate mascot. While I'm waiting for Chen, Mga Kanosi, we are also inviting you to subscribe, like, and share. And we are also thankful for Chen's effort and contribution to make this video possible. Can you guys say great job to her on the comment section below? Stay tuned because we still have a lot more of stuff na pwedeng nyo makita because of this video. And syempre, last but not the least, ito yung pinaka-exciting na mystery box ni Chen at mystery box namin. Syempre, we would like to say thank you everyone and Happy New Year. Sa walang sawang suporta niyo po sa Nosy Rosie. This will be the last video of Nosy Rosie for this year. And of course, see you all in 2024 for more exciting videos. Samahan nyo kami sa marami pa namin explorations about life, businesses, and different places. And once again, this is Rose. Maraming salamat po. We are all blessed. And have a great day! Happy New Year!